kumukulo na ang dugo ni Senator Chis Escudero sa mga miyembro ni Martin Romualdez. Instead na gagawin nila ang nararapat, mga congressman, kinakailangang magpasa ng pleading sa Senado, hindi puro interview kaugnay sa impeachment versus VP Sara. Yun ang komento ni Chis Escudero. Every now and then nagpapa-interview itong mga congressman na ganito, na ganyan, na unconstitutional. Dapat sana before nila magpapa-interview ay inuna nila ang kanilang trabaho. Kaya supalpal ni Chis Escudero itong mga senator, congressman na itong grupo ni Martin Romualdez, itong mga House prosecutors, di umano. Puro lang kuno interview. Ito ang statement ni Chis Escudero. Nanggigigil si Chis Escudero. Parang hindi ginagawa ang trabaho. Puro ano na lang ba? Pabida? Paepal? Parang ginawa nila stage ang impeachment ni Sara para makilala more sila sa mga tao na meron silang nagawang tama. Hala, uy, grabe naman ganun ka, bibig. Opo naman Let's face the reality. Itong impeachment ni Sara is politically motivated. Itong impeachment case ni Sara, ginawa nila itong show. Oo, para mas makilala sa tao, mas magpapaepal sa tao, mas magpapakilala silang matalino sila, may alam sila sa konstitusyon, at alam nila ang kanilang ginagawa kahit simplang na sila. Diba nga, bibig? Aminin natin. Diba? Kasi simula pa lang, alam na natin ang nangyari sa pirmahan sa Kongreso. Marami na nagsabi. Na may mga hokus-pokus, mga magic sarap. Diba? So ito ang bibig, Chis, palpalin mo nga sila, Chis. Parang palagi na lang sinasabi na unconstitutional. Sabi nga, Chis, sagutin nyo muna ang pleading. Ito na. Ito naman ang ninanais ng Kamara. Dapat sila magsalita in one voice, in unison, sa pamamagitan ng isang pleading na isasubmit sa impeachment court. Sabi ni Congressman Arnan Panaligan, one of the congressman prosecutors, malabo daw yung order, kaya hihingi sila ng clarification. Okay lang, pero hindi siya pwede magsalita sa ngalan ng lahat hanggat wala kami natatanggap na pleading. Ulitin ko, alam kong political process ito, pero hindi na ito madadala sa mga interview, press release, at saka social media post. Kung ano man ang ninanais ng Kamara, dapat sila magsalita in one voice, in unison, sa pamamagitan ng isang pleading na isasubmit sa impeachment court. Hindi pwedeng pa isa-isa silang sasagot at magpapa-interview na lamang, at yun yung sasagutin namin pa isa-isa din. We will only answer, if at all, any formal communication submitted through a pleading by the House Prosecution Panel representing the House of Representatives. Kung ano man ang ninanais ng Kamara, dapat sila magsalita in one voice, in unison. Correct. Ang galing ni Chis, no? Ngayon na natin na-realize ang talino pala ni Chis. Hindi pala siya, si Chis hindi nagpapadikta. Oo. Alam niya ang kanyang ginagawa as presiding officer. Tama naman ang advice ni Chis. Hindi yung may congressman nagpapa-interview nito. Other congressman nagpapa-interview na conflicting ng mga sinasabi. O dapat in unison talaga. Sagutin niyo ang pleading kasi kumukulo na ang dugo ni Chis Escudero. Hindi yan si Chis magkaiba kay Martin Romualdez. Si Chis alam niya ang kanyang ginagawa. Si Martin, ewan ko. Uy, baka si Princess Abante, pwede naman siya magsalita in behalf of the House prosecutors. Diba? Diba spokesperson siya sa Kongreso? Pwede din siyang spokesperson ng mga House prosecutors. So, pwede siyang magsalita para sa kanila para isa lang sagutan, isa lang ang tawag dito, pakikinggan ng mga senator judge. Hindi yung kung sino-sino na nagsasalita, di ba? Ang gulo-gulo. Tama nga ang sinabi ni Rowena Guanzon na ang gulo-gulo diyan. Sana hindi na lang kayo kumuha ng spokesperson kung lahat kayo ay mapapa-press con, mapapa-interview, di ba? Kaya sabi ni Rowena Guanzon, anong trabaho ni Princess Abante? Di ba? So eto, delikado ka, BP. Sabi dito, impeachment court nagbanta ng contempt laban sa mga prosecutors. O eto na. Ito nga ang sabi ko sa inyo, mga prosecutors, huwag niyong galitin si Chis. Iba si Chis. Kasi hindi yan mabimelt. It will not melt into your mouth. Baka ma-shock na lang kayo, ipapakontempt kayong lahat. Sabi dito, unahin na ang si Boy Paduano daw.
Ano ba? Babaliktad kayo dyan sa mga prosecutor ng Congress. Mapapahiya kayo sa mata ng sambayanan. Galitin nyo ang Senado, lalo na ka natambalos-los. Ginigising ka na isang umaga ay binasura, pinaharapan yung impeachment. So ito kabibig ha, ito ha, video ito, news, na kung saan, nako, kung magagalit na talaga ang presiding officer si Cheese, kung galitin nyo pa si Cheese, sige magpa-interview pa kasi yung, diba? O ito kabibig, makinig tayo. Prosecution panel kapag nanindigang hindi susunod sa kanilang kautusan kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dismayado mga senador. Hanggang ngayon kasi wala pa ring pleadings o reply ang prosecution panel at tila sa media lang sila naglalabas ng O diba? Sabi ni Cheese, sagutin nyo ang pleading ng Senado, wag puro interview. Puro lang kayo media. Pabilib. Paepal. Diba? lang reklamo. Mean Corvera, magbabalita. Nagbabala ang impeachment court na maaring ipakontempt ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatiga sa hininging resolusyon ng korte sa kaso ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, batay sa Rule 7 ng impeachment rules, may kapangyarihan ng korte na patawan ng parusa ang sinuman. Ang alinmang panig-anya na hindi igagalang ang kautusan ng korte, maaari i-contempt kahit pa ang kampo ng Vice Presidente. Nakalagay sa Rule 7 ng ating impeachment rules na the presiding officer and the court itself can actually cite anyone in contempt in disrespect of the court. So may power ang korte na motu proprio, meaning kahit walang sa kanya mag-motion na any party, may power din ng korte na kapag nag-motion, dun lang aakto ang korte na mag-contempt. Sabi ni Tongol, sakaling muling mag-convene ang impeachment court sa 20th Congress pero wala pang reply ang prosecution team, maaring magpasa ang korte batay sa motion ng isang presiding judge o kaya magdesisyon ang korte para sa contempt. Gayaan yan ang sabi ni impeachment presiding officer Francis Escudero, mas mataas ang kapangyarihan ng korte kumpara sa mga prosecutors. Kung meron na mag-move for contempt, yung buong House ba ang iko-contempt? Si Speaker ba iko-contempt? Or yung mga House prosecutors lang ba? So, ako si Speaker na i-contempt. O, diba? Grabe naman yung isang nagsabi. Si Martin daw i-contempt para ma-try din niyang ma-cite in contempt. Uy, wag naman po kayong ganun. Di kasi si Cheese nagpa-press con kanina eh. Atat na si Cheese sa kanilang reply. Diba? Pero ang mga House prosecutors hindi pa rin nagre-reply. Puro lang pa-interview. So sino bang hindi kumukulo ang dugo dyan? Kung gusto nyo matuloy ang impeachment ni Bibi Sara, gawin nyo ang trabaho nyo. Diba? Hindi na puro pa-interview, papiling gwapo, papiling beautiful. Isa yan sa mga tatalakayin sa impeachment court. Hindi ko alam ang sagot dyan kasi nga ang kaya ko lang sagutin sa inyo is the official actions of the impeachment court once it convenes and acts on any motion. And as it is, wala pa naman ganung nangyayari, wala pang action ng korte, wala rin motion from any party. So we cannot hazard a guess. Kaya natin mag-isip ng lahat ng posibilidad pero hindi na tayo makakasiguro. It's above my pay grade to hazard a guess as of this moment. Kinumpirma naman ni Tongol na hanggang ngayong araw wala pa silang natatanggap na anumang reply o pleadings mula sa prosecution panel at ang kanilang pahayag ay sa pamamagitan lang ng media. Payo niya sa Kamara maghain ng formal pleadings sa korte dahil baliwala ang anumang magiging pahayag sa media. Hindi pa po ma-take na officially informed po ang impeachment court kasi po pag sa korte baliwala po yung mga news na nire-report. Hindi po ganoon nagkakaroon ng information ang korte. Kaya tumayo rin si Senator Judge Cayetano noon, 'di ba? Sinasabi niya hindi pwede mag-judicial notice about these matters. Hindi siya parte ng judicial notice. Very formal na po kasi ang proceeding sa court. So, the only way that the court will be informed of this action by the House is upon the filing
of a formal pleading of compliance attaching the resolution po ng mga House prosecutors regarding that matter. Dinepensahan naman ito ang mga batikos na hindi dapat mga senator judge tulad ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang maghain ng motion para ibalik ang articles of impeachment sa halip na prosecution o depensa. Na kung tatawagin natin kung sa Supreme Court yon, na para i-bring into the attention of the court na baka may kulang dito sa nakahain sa atin. At nagbotohan yung court, sabi nila, hindi enough yan para i-dismiss, i-refer back na lang natin para ipa-comply sa litigant yung kulang na sinasabi natin. So actually, this is an action of liberality by the impeachment court na instead of using the power to have it dismissed, hindi na gano'n na nangyari. It is abnormal in a collegial judicial body na gano'n ang nangyayari because one of the powers, inherent powers of any court is to look into the face of the document, the complaint itself, and see if there are defects in that document. Sa mga batikos naman hinggil sa political leanings ng mga senator judge at babala ng mga pagkwestiyon sa integridad ng impeachment court, sabi ni Tongol, malaya ang sino man na maglabas ng kanilang hinaing pero hindi ito papatulan ng korte. Mean Corbera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Sa kaugnay na balita, pag-uusapan ng House Prosecution Panel ang posible pong paghirit sa recusal o yung pagliban po ng ilang senador na pabor kay VP Sara Duterte na makilahok sa impeachment trial nito. Sinabi ni impeachment prosecutor at Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan, tatalakayin ang susunod na hakbang sa issue sa pagbubukas po ng 20th Congress. Pero paglilinaw po ni Panaligan, maari lamang magsumite ng manifestations ang prosecution sa open court. Subalit, hindi naman nila magawa dahil hindi naman natuloy ang trial proper kahit na nakapag-convene na ang impeachment court. Samantala, nanawagan naman si House Prosecution Member at Manila Representative Joel Chua sa mga senator judges na sundin ang neutrality sa impeachment. Ilang senador kasi ang sumunod kay VP Sara Duterte sa Malaysia para sa paggunita ng Independence Day doon. Kabilang na po sina Senador Robin Hood Padilla at Senator Amy Marcos. Sinabi po ni Chua na itinakda ng rules of impeachment ng Senado na dapat mag-exercise ng neutrality ang mga uhupong senator judges, pero nasumpungan niya ang ilan na kahit ano ang mangyari ay nasa panig sila ni VP Sara. Bukod kina Padilla at Marcos, sinabi naman ni Attorney Christian Monsod na isa po sa bumalangkas ng 1987 Constitution na dapat ding mag-inhibit sa trial sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Francis Tolentino na hayagang nanawagan para sa termination o pagpabasura ng impeachment complaint. So yun, kabibig, yun ang nangyari. Wow! Grabe naman, ipapa-inhibit yung ilang mga senator na kumakampi kay VP Sara. Paano naman si Risa Hontiveros? Yung mga ayaw kay VP Sara, okay lang. Na huwag i-inhibit. Naku, may sagot si VP Sara hinggil dyan. Yung mga tinatawag niya nga yung ipa-inhibit din niya. Oo, para fair ang laban. Fair ang laban. Hindi naman ibig sabihin na yung mga lang ni VP Sara, ang ipa-inhibit, pero yung mga ayaw kay VP Sara, continue lang kayo. Sige, gawin nyo si VP Sara, i-terminate nyo. Hindi ganun. Fair naman sa side ni VP Sara. Diba? So it means halata talaga, natalo na itong impeachment ni VP Sara. Wala talaga, basura na talaga ito. Kasi gusto nang ma-inhibit yung mga Bato de la Rosa, Pimentel, diba? Si Pimentel ba? Hindi si Pimentel. Sino ba yung isa? Kalimutan ko. Let's watch this video. Senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte. Tulad na lang ni
Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. Correct. Sorry. Hello? VP, in relation to this, ma'am, no, despite the significant budget cut which affected some of our programs, including the medical assistance program, marami po sa ating mga partners, ma'am, including the healthcare providers, ang nasasabing they are willing to partner again with OVP if given the chance. Ano po yung tugon natin dito, ma'am, na marami po ang willing na tumulong at handang maging kaagapay ng OVP sa pagbibigay po ng Tingnan nyo, marami parang gustong tutulong sa OVP. Tapos sabi pa ng iba, meron ba talaga? Hindi katulad kay Leni noon na ang dami-dami, pati mga artista. Mga artista yun, alam mo naman mga artista, kailangan depensa na ABCBN. Kay OVP, mga ordinaryong tao. Ito na. Bisyo sa mga Pilipino. Nagpapasalamat kami sa kanila, no, sa ating mga healthcare institutions, sa kanilang partnership sa Office of the Vice President and sa kanilang recognition sa kahalagahan noong serbisyo na naibibigay natin sa mga underserved communities natin, hindi lang dito sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. Nakakalungkot lang dahil wala na kasi kaming medical and burial assistance. Ito ay tinanggal. Hindi namin siya malagyan ng budget dahil tinanggal talaga yung line item sa Office of the Vice President nung lumabas yung budget ng Office of the Vice President sa General Appropriations Act. Kaya matitigil yung medical and burial assistance. Pero masaya kami dahil nandyan pa rin yung mga healthcare institutions na handa makipag-partnership sa mga susunod na taon kung magkakaroon tayo ng budget. Last po, ma'am. VP, with our strong partnership with various sectors, ano po yung maaasahan ng ating mga kababayan mula po sa tanggapan ng pangalawang Pangulo in the next coming years, especially katungkol sa mga GIDA area, ma'am? Oo. Patuloy pa rin ang mga proyekto at programa ng Office of the Vice President. Nawala lang yung medical and burial assistance at nawala yung feeding program natin, ang Pansarap feeding program natin dahil hindi na talaga namin ma-stretch yung budget na inilaan para sa Office of the Vice President. Pero lahat ng ibang pang mga budget, lahat ng iba pang mga proyekto kung nakikita nyo, ay tutuloy pa rin sila. In fact, sa aming 1 million trees na sana ay target ngayong 2028 matapos 1 million. Kung nakikita nyo kanina, approximately nasa 800,000 na tayo. Wow. So expectation namin ay matatapos natin ngayong taon ang 1 million trees para sa ating bayan mula sa Office of the Vice President at sa ating mga partners. At ang usapan na lang namin ay itutuloy pa rin namin yung tree planting beyond sa target namin na 1 milyong puno. Wow, galing. Next question, Katrina Domingo, PBS-CBN. Good morning, VP. Good afternoon, VP. Ma'am, magkano po yung hihingi na budget ng OVP sa 2026? And ano po yung flagship programs considering na nawala na yung iba? Sa 2026 budget, submit kami ng proposal na 733 million na pesos. Hindi siya kalayuan doon sa approximately 700 million na ibinigay noong nakaraang taon para sa Office of the Vice President. Hindi siya malayo sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Ma'am, follow-up, bakit po hindi kayo nag-propose ng mas mataas na budget? Bakit po virtually retained na lang? Dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay yung budget ng Office of the Vice President. Dahil nga, hindi naman kami kaalyado ng administrasyon. At nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado, ay hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Correct. Kaya nagdesisyon ako na kung ano yung
kung ano yung budget na ibinigay ngayong taon na ito, ay yun din yung budget. Naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget para sa susunod na taon. Dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President, lalong-lalo na kapag nandun na sila sa House of Representatives or sa Senate na nakaharap yung ating mga miyembro ng Kongreso. O, tingnan nyo, no? Mahal na mahal ni VP Sara ang mga personal ng OVP. At nagtatrabaho ang OVP. Baka sabi ng iba, anong trabaho? Tree planting? Bakit? Hindi ba malaking achievement yung tree planting? Ikaw, nakapag-tree planting ka ba? Do you care about our Mother Earth? Kasi ikaw, hindi ka nag-care sa Mother Earth. Ang care mo lang, yung chismis, yung bashing. Buti pa ang OVP, may programa, visible, tangible. O diba? Sa iba nga, ano problema? Ang problema. Ano ang kayang programa? Wala. So yan lang kabibig. Nako, huwag niyong pakuluin ang dugo ni Cheese, mga House prosecutors. Baka, makikita namin kayo, makasama si Martin Romualdez na nakakulong. House arrest. So yun lang kabibig ang ating latest lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Grabe, no? As in, kailan kaya ito matatapos itong impeachment? Kasi 2026, baka meron na namang impeachment kay VP Sara. 2027, baka meron na naman hanggang 2028. Diba? Alam na ang pattern ninyo, oy. Huwag nyo nang loko-lokoy ng mga tao. Alam namin kung ano ang punto nyo. Ayaw nyo tumakbo si VP Sara pagka-presidente sa 2028. Kasi alam niya, kung tatakbo si VP Sara, mananalo talaga yan at goodbye kay sa mga upuan nyo mga ganda.